Hello, what's up mga ka-money magnet? Naririto na naman tayo para alamin ang mga malas na pwesto ng hagdanan. Una sa listahan ay ang hagdanan. Kapag meron pong lababo o kaya naman ICR sa ilalim ng hagdanan ay malas po yan sa taong 2025. Para hindi ka malasin ay iwasan mo ang bagay na to. Pero paano nga ba kung nakalagay na ang hagdanan or nandyan na sa ilalim ng hagdanan ng CR? Kontrahin mo na lamang po ito sa pamamagitan ng paglalagay ng money magnet lucky charm. Para sa ganon, ang mga money magnet lucky charm na yan ay sisip-sip ng lahat ng uri ng kamalasan para ito ay maitaboy at maalis sa inyong tahanan. Mainam na meron kayong money magnet lucky charm na to para sa ganon, hindi mo maa-absorb ang kamalasan. Pangalawang malas na hagdanan ay kapag ang hagdanan ay direktang nakatapat sa painting. Wag mo po itong gagawin ha, kasi malas po na nakatapat ang hagdanan sa painting. Contradict po yan. Maari po itong magdulot ng matinding kamalasan. Lalo na kung ang painting ay nagpapakita ng negative energy, hindi po maganda. Kapag ang painting ay negative, ang impluensya nito, magiging negatibo rin ang aspeto ng buhay mo. Pagdating sa larangan ng pananalapi, magiging negative po. Kaya mainam sa harapan ng hagdanan, huwag maglagay ng kahit anong painting, lalo na kung negative ang painting na to, para hindi ito makapagdulot ng kamalasan. Ayaw naman natin ng kamalasan sa buhay natin. Ang gusto lamang natin ay kaswertihan, kaya mas mainam na iwasan ang bagay na to para maiwasan din natin ang anumang kamalasan. Iwasan din po natin ang hagdanan na nakapagitna sa ating mga tahanan. Ang impluensya ng isang hagdanan, lalo na kung ito ay nakalagay sa gitna ng bahay, ay siya ang naghahari sa loob ng tahanan. Na kapag ang isang hagdanan ang naghahari sa loob ng tahanan, maaari po itong mag-cause ng isang matinding kamalasan. Ang kamalasan na yan ay maaaring magdulot ng matinding kapinsalaan sa ating mga buhay, disgrasya, pagkakasakit, at mga negatibong pwedeng mangyari sa atin. Kaya huwag niyo pong hahayaan na ang mga hagdanan na yan ay nasa gitna ng ating mga bahay para hindi po tayo mamalasin sa ating buhay. At kung magpapagawa kayo, iwasan na ang ganitong pwesto ng hagdanan para sa ganon ay huwag kayong malasin, lalo na nasa gitna tapos spiral pa. Malas din po yun ha. Malas ang spiral na hagdanan lalo't kung ito ay nakapwesto sa gitna ng inyong bahay. Huwag niyo pong hahayaan na mangyari ang bagay na to. Isa pang bagay na hindi dapat iniingganyong gawin ay ang magkakatapat na hagdanan, magkatabi, o kaya naman ang impluensya ay hindi balanse. Kasi ang isang bagay na hindi balanse ay nagbibigay ng hindi balanseng buhay. May kamalasan ding dulot ito ha, kaya huwag niyo pong pagtatabihin, pagtatapatin o kung ano man, at meron kayong dalawang hagdanan, huwag mong gagawin ng bagay na to. Kinakailangan po kasi sa aspeto ng ating buhay ay maging balanse. Kapag hindi na po nagiging balanse ang ating mga buhay, ay maaari po itong mag-cause ng hindi maganda sa atin. At ayaw naman natin na mag-cause ito ng hindi maganda, kaya mas mabuti na pong iwasan natin ang bagay na to para hindi po tayo malasin sa ating mga buhay. Para sa ganon, ang papasok lamang sa ating buhay ay kaswertihan po lamang. At nais lamang natin ay kaswertihan at hindi kamalasan. Kaya iwasan po natin ang bagay na to ha. Iwasan po natin ang ganitong bagay para sa ganon, maiwasan po natin ang kamalasan sa ating mga buhay. Isa pang bagay na hindi mo dapat ginagawa ha, kasi kapag nagkokontra ang isa sa isa, maaari magkaroon ng matinding problema. Sa aspeto ng panalapi, pagkakagulo, pag-aaway, yan ang magiging resulta. Huwag mo ring itatapat ang mga hagdanan sa harapan ng bintana. Bakit hindi dapat? Kasi ang hagdanan na nakapwesto sa harapan ng bintana ay paglabas ang negatibong enerhiya. Halimbawa na lamang ha, may pumasok na negatibong enerhiya, diretsang lalabas. Puti sana kung palaging negative energy ang papasok sa tahanan. Paano kung positive energy ang pumasok sa tahanan mo? Pag may pumasok na positibong enerhiya, agaran din itong lalabas. At kapag agaran itong lumabas sa iyong tahanan, ito ay magre-resulta ng pagkawala at pagkaubos ng pera sa iyong buhay. Ayaw naman nating magresulta ito ng pagkaubos ng pera. Ang nanaisin lamang natin
natin ay magkaroon ng magandang buhay ang ating mga anak, ang magandang buhay para sa ating pamilya. Pero pag ganito ang sistema, hindi mangyayari yan. Huwag mo ring hahayaan na ang hagdanan ay direktang nakatapat sa pintuan ng iyong bedroom. Ang magiging resulta nito ay pagkabalisa. Magkakaroon ng anxiety, depression yung mga taong nakatira sa isang tahanan kung saan ang kwarto niya ay direktang nakatapat sa hagdanan. Magiging balisa, irritable, palagi kang nag-aalala, anxiety, yan ang palaging nararamdaman. Yung hindi ka mapagkakatulog. Kaya mas mabuting iwasan mo na ang hagdanan ay direktang nakatapat sa kama mo. Iwasan mo po yan para maiwasan po natin ang anumang kamalasan. Ang gusto natin ay maiwasan ang kamalasan. Ayaw natin ang mga kamalasan ay pumasok sa ating buhay. Sapagkat kapag pumasok sa ating buhay ang kamalasan, ito ay direktang magaganap sa iyong buhay. At ayaw natin yan, ha? Ayaw natin na ito ay direktang magaganap sa ating buhay kasi maaari itong mag-cause ng kamalasan. Iwasan mo ang bagay na to para maiwasan mo rin ang anumang kamalasan sa iyong buhay. Isa pang bagay ay ang magkakaroon ng dried plant o mga patay na halaman. Sabi ko nga, anumang bagay na hindi na maganda sa paningin, anumang bagay na hindi na maganda sa pananaw ng mga tao, paningin ng mga tao, negative na, alisin mo na yan sa tahanan mo. Huwag mo nang bigyang halaga. Linisin mo ang tahanan mo, alisin ang mga halaman na yan kasi magkukos po ito ng negative energy. At ayaw natin na mag-cause ng negative energy ito sa ating mga buhay. Kaya mas mainam na ito'y alisin, tanggalin para sa ganon ang magiging resulta nito sa atin ay positibo. Kapag positibo po ang naging resulta nito sa atin ay magbibigay po ito ng magandang buhay. At kapag nagbigay po ito ng magandang buhay din ang magiging resulta nito sa iyo. Kaya mainam na iwasan ang mga bagay na magdudulot ng kamalasan para maiwasan natin ang hirap ng buhay. Iwasan mo rin na ang hagdanan ay direktang nakatapat ang pintuan sa kusina. Sabi ko nga, anumang tumbok ay hindi maganda. Tumbok sa kama, tumbok sa kusina, tumbok sa tumbok or tumbok sa pintuan, hindi po maganda yan. Magkakatapat na pintuan at hagdanan, hindi po maganda yan. Hindi po maganda. Kaya wag nyo na pong gawin kung ayaw nyo na at kung gusto nyo maiwasan yung kamalasan. Kasi pag ito'y pinagpatuloy nyo, mararamdaman nyo yung bigat ng buhay. Yung kahit nagtatrabaho kayo, walang nangyayari sa pinagtatrabahuan nyo, nauubos din agad lahat. Yan ay dahil hinayaan nyo lamang na ang pwesto ng mga hagdanan sa buhay nyo ay nakadirekta sa mga pintuan at malas na malas po yan. Kaya iwasan po natin para sa ganon mamuhay tayo ng matiwasay at hindi po tayo mauubusan ng pera.